Napatitig si Jericho sa invitation ni na Vincent at Ella. Natutuwa siya para kay Vincent. Tulad niya nasaktan din ito noong bigla ng pag-alis ni Ella sa San Miguel pagkatapos ng unang kasal ng mga ito. Pero heto ang mga ito ngayon, masaya na at magpapakasal ulit. Samantalang siya, tila wala pa ring direksyon ang buhay niya, ni hindi pa nga sumasagi sa isipan niya ang pag-aasawa sa edad na 27. Alam niyang bata pa rin naman na siya pero naiinggit siya kay Vincent na ngayon ay magkakapamilya na. Kung gugustuhin lang niya mag-asawa ngayon, alam niyang madali lang dahil nandyan sa May na matagal nang inirereto ng mama niya sa kanya. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya ito pinapansin dahil tila kahit magubad pa ito sa harapan niya, wala siyang mararamdaman. Maganda naman ito, may katawan, sosyal, may dating naman. Pero hindi tulad ni Bianca na tila ba na kay Bianca na ang lahat ng hinahanap niya sa babae. Pero kaya ba niya itong tanggapin bilang asawa niya? Kaya ba niyang matanggap ang isang tulad ni Bianca? Marami siyang tanong sa sarili pero isa lang ang alam niya. Mahal niya si Bianca, mahal na mahal. At kung gugustuhin niyang makuha itong muli, kailangan niyang tanggapin kung ano man ito. Kailangan niyang tanggapin na naging buhay nito nung umalis ito ng San Miguel. Pero, makakaya ba niya? Paulo, pakisabi naman kay Mr. Yao na bukas ay babalik na ako dyan. Huwag niyo lang i-pull out ang kontrata ko. Pakausap niya kay Paulo nang tawagan siya nito dahil nagwawala na daw si Mr. Yao at gusto na siya nitong tanggalin sa segment ng bago niyang project kasama si Paulo. Pag nagkataon malaking pera ang mawawala sa kanya at hindi pwedeng mangyari iyon ngayon dahil nga balak na niyang mag-out sa modeling next year at pagka-graduate niya. I will do my best. Just make sure tomorrow nandito ka na. Sagot ni Paulo sa kabilang linya. Yes please Paulo. Do it for me. Muling pakausap niya bago nawala sa kabilang linya ang kaibigan. Nagbuga siya ng hangin matapos makausap si Paulo at nagulat na lang siya na makita si Jericho sa di kalayuan. Tila nakikinig ito sa usapan nila ni Paulo kanina. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya dito at sinulya pa nito. Minutes ago. Malamig na sagot nito. Paulo, is that your lover? He asked. Marahas siyang napalingon dito. He is my Hindi niya itinuloy. Bakit kailangan niya mag-explain dito? Kung boyfriend man niya o hindi si Paulo. Wala itong pakaalam sa kanya. Customer? Tuya nito. Masamang tingin lang ipinukol niya rito. Masamang babae na nga ang tingin nito sa kanya at alam niyang magsasayang lang siya ng laway kung pilit niyang ipaliliwanag dito na marangal ang trabaho niya. Mga professional ang nakakasama niya at hindi mga basta-basta lang. So, you are leaving tomorrow? Pag-iiba nito ng usapan. Yeah, I have lots of work to do. Sagot niya at iniiwas ang mga mata rito. Then you're not coming back? If that's what you want, I will never come back here. Mataray na sagot niya. Kung aalis ka lang din naman, di sana hindi ka nalang bumalik at nagpakita pa kay Lola. May trabaho ako sa Maynila, alam ni Lola iyon. Trabaho ba talagang tawag mo sa pagbibilad ng katawan? Para sa akin, trabaho iyon. Matigas na sagot niya, tumakbang na para iwasan ito. Dahil baka kung ano namang insulto ang masabi nito sa kanya, tulad ng nasabi nito kanina sa opisina nito, kaya tuloy na sampal niya ito nang hindi sinasadya. Sa hapunan nagulat pa siya na makita ang daming pagkain sa mesa. Tila ba may handaan sa dami ng nakahandang pagkain. Parating na sila. Nakangiting sabi ni Maristel na maupo siya sa mesa. Nakaupo na rin ang donya at wala expression sa muka. Nandoon na rin si Mr. Gomez na panay pindot sa laptop na kaharap. Wala pa si Jericho, marahil ay nasa silid pa ito at nagpapahinga. Sino pong bisita? Mahinang tanong niya sa donya. Iniiwasang marinig ng tita Maristel niya. Si Tess at ang anak nitong si May. Sagot ng donya na walang kangiti-ngiti. Kilala niya ang mag-ina. Ito ang kaibigan ng tita Maristel niya at anak na inirereto nito kay Jericho. Kinabahan siyang bigla dahil sa tagal na niyang nawala sa San Miguel, baka nagkaroon na ng relasyon si Jericho kay May. Pero ang kwento ni Ella na sinasabi ni Vincent dito, hindi daw nakipagrelasyon si Jericho magmula nang umalis siya. Maaring hindi nga nakipagrelasyon si Jericho kay May at hindi na siya magtatanong kung bakit inimbitahan ng tita Maristel niya ang mag-ina. Para pasakitan siya at umalis na siya ng mansyon para iiwas na naman kay Jericho. Pagdating ng mga bisita, kaagad na pinatawag ni Maristel si Jericho sa taas. Napansin siya ni May at mabilis siyang binati nito. Naalala niya na si May ang nagsabi sa kanya na may potensyal siyang maging modelo. Wow! Bianca!
You rock the modeling world. Masiglang sabi nito at nakipagbeso pa sa kanya. Maganda rin naman ito at pwedeng-pwede sa modeling. Thank you. Nahihiyang sagot niya dahil hindi naman sila close nito. Jericho, iho. Nandito si May. Masiglang sabi ni Maristel nang pumasok si Jericho sa komedor. Hey Jericho. Malambing na bati ni May at hinalikan sa pisngi si Jericho. Mabilis siya nag-iwas ng tingin sa mga ito. Kahit noon pa man malambing na si May kay Jericho at halatang may gusto ito kay Jericho. Hello. Tanging bati ni Jericho at sunulyapan siya bago naupo sa tabi niya na mula noong pwesto na nila sa hapagkainan. Isn't Maze beautiful? Sabi ni Maristel habang kumakain sila. Sabay pa sila ni Jericho na napatingin kay May na halatang nagpapakyut kay Jericho. Napalunok siya at ibinalik sa pagkain ng atensyon. She's beautiful. Sagot ng Donya na hindi niya mahimigan ng kaseryosohan. Jericho, iho, May is still single. Sabi ni Maristel. Tila bumalik ang nakaraan dahil yun din ang sinabi ni Maristel na mag-dinner sa May sa mansyon noon. Oo nga naman, iho. Pareho na kayo nasa tamang edad ng anak ko. Bakit niyo pa patatagalin? Sabi ni Tess. Narinig niyang umubos si Mr. Gomez na dati pa man. No comment na ito kay May. Yes, iho. Jericho. Sagot ni Maristel. I'm not yet ready to be in a relationship. Seryosong sagot ni Jericho at mabilis na tumayo at nagtuloy sa paglabas ng komedor. Nagulat siya sa naging reaksyon ni Jericho. Well, dati pa naman hindi na nito gusto si May. Sadyang mapilit lang si Maristel. Ewan niya pero lihim siyang napangiti. Hiyaan mo na ang bata, Maristel. Siya ang makapipili sa babaeng gusto niya. Huwag mo sanang ipilit sa kanyang hindi niya gusto. Seryosong sabi ng Donya. Wala ni isa ang kumibo sa kanila. Napansin niyang matalim na sulyap ang binigay ni Maristel sa kanya. Napalunok siya at tinuloy na lang ang pagkain. Pag-alis ng mag-ina ay inihatid na niya ang Donya sa silid nito. Nagpaalam na din siya dito na luluwas na ng Maynila bukas at babalik din kaagad. Tatapusin lang niya ang trabaho. Pinayagan naman siya nito. Basta lang mangako siyang babalik. Nangako naman siyang babalik dito. Pagkatapos kausapin ng Donya, bumaba siya para kumuha ng tubig. Napansin niya si Jericho sa may minibar. Nakayuko ang ulo nito at may hawak na bote ng alak. Sa itsura nito, tiyak na naglalasing ito. Hindi nga lang niya alam kung ano ang dahilan. Gusto sana niya ito lapitan pero minabuti na niyang wag na lang dahil siguradong puro panunumbat at masasamang salita lang ang sasabihin nito. Kaya naman nagtuloy na siya sa pag-akyat sa taas at pumasok na sa silid para magpahinga. Tila napakahaba ng araw na ito sa kanya. Sa dami ng mga nangyari sa kanila ni Jericho ngayon. Isama pa na nalaman niyang ilang detalye kay Jericho mula nang umalis siya sa San Miguel. At naniniwala siya sa mga sinabi ni Ella sa tungkol kay Jericho. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya habang natutulog. At ganoon na lang ang gulat niya na makita si Jericho na nakaupo sa gilid ng kama. Napabalikwas siya ng upo at nanlalaki ang mga mata na napatitig dito. Jericho. Tawag niya at kinapa ang lampshade sa side table. Kaagad na kumalat ang munting liwanag at nakita niyang mapungay ang mga mata nito at naamoy niyang alak. Lasing ito. Bianca. Tawag nito, tinawakan siya sa braso. Jericho, you are drunk. You're not supposed to be here. Nakuha niya sabihin habang halos sumabog na ang dibdib niya sa takot. I'm not. I can handle this. Bulong nito at lumapit pang lalo sa kanya. Naisiksik niya ang sarili sa headboard. Can you hold this night, Bianca? Just one time. He seductively whispered. Goosebump all over her body. No, Jericho. You're drunk. Garalgal na sagot niya. I'm not. Sagot nito at bigla siyang hinalikan sa mga labi. No! Tili niya nang makaiwas dito pero muli siyang nahalikan nito sa mga labi. Sinubukan niyang umiwas pero hindi siya makaiwas dahil hawak nito ang dalawang kamay niya sa magkabilang gilid. Pilit siyang nanlaban at sa kakaiwas niya, nahantad lang lalo ang katawan niya na tanging manipis na pantulog lang ang suot niya. Nalipat ang mga mata nito sa na-expose niyang dibdib. Jericho, no! Tili niya. Yes, Bianca. Sagot nito at biglang hinila ang lingerie at dahil malipis lang iyon, madali nitong napunit iyon. Napatili siya at tinakpan ng sariling bibig sa kamay. Ayaw niyang may makarinig sa kanila. Jericho, please, no! Naiiyak na pagkausap niya pero tila wala itong naririnig sa kanya. At dahil tila hirap na hirap siyang tanggihan ito, nagpaubaya siya. Baka sakaling magbago ang pagtingin nito sa kanya pag natuklasan nitong virgin siya. Na ito pa lang ang kauna-unahang lalaki sa buhay niya. If you didn't love me,
Baka kaya pa kitang mahalin ng buong buo. Bulong nito at muli siyang hinalikan sa mga labi. Alam niyang lasing ito kaya kung ano-anong nasasabi nito. Pero ganoon pa man, karamihan sa lasing nagsasabi ng totoo. Nalaka ang mga mata niya nang maramdaman ang kamay nito sa ondes niya. Mabilis niya itong naitulak. No! Sigaw niya at muli niya itong tinulak ng malakas. Damn it! Hiyaw nito at mabilis na inalayo ang katawan sa kanya at naupo sa kama. Mabilis niyang hinila ang kumot at binalot ang hubad na katawan. Go away! Umiiyak na sigaw niya. Shit! Mura nito at tumayo mula sa kama at nilingon siya nito habang humahagulhol ng iyak at yakap-yakap ang sarili. Napasabunot ito sa sariling buhok at nilamuko sa muka sa kamay. Nakita niyang nais nitong mag-sorry sa nangyari pero hindi nito ginawa. Basta na lang itong tumalikod at walang sabi-sabing lumabas ng silid niya. Lalo naman lumakas ang iyak niya dahil nakaramdam siya ng awa sa sarili. Masakit isipin na kahit ibigay niya ang sarili dito, hindi pa rin siya nito kayang mahalin ng buong buo. Masakit ang ulo ni Jericho nang magising kinabukasan. Naupo siya sa kama habang hawak-hawak ang nananakit na ulo. Alam niya ang nangyari kagabi. Nakainom siya at pumasok siya sa silid ni Bianca. Shit! Mura niya sa sarili at nilamuko sa muka sa palad. Binalikan sa isip ang mga nangyari kagabi kung ano ang ginawa niya kay Bianca. Nakita niya sa isip ang umiiyak na si Bianca. Napabuga siya ng hangin at mabilis na tumayo. He need a shower to lighten up his brain. Habang nasa shower ang eksena pa rin kagabi ang nasa isip niya, alam niyang mali ang ginawa niya kay Bianca. Kahit sabihin pang nakainom siya, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Alam niyang maaaring matakot sa kanya si Bianca dahil sa ginawa niya pero hindi ba't yun naman ang gusto niya? Ang gantihan at pasakitan ito? Bakit niya kailangan makonsensya ngayon? Isa pa alam niyang baliwala lang kay Bianca ang anuman nangyari dahil nakasisigurado siyang sanay na ito sa mga ganoong eksena. John! Mura niya at mabilis na hinila ang tawal at binalot ang ibabang bahagi ng katawan. Pagkatapos niyang magbihis, kaagad na siyang bumaba ng hagdan. Narinig niya nag-uusap ang lola niya at si Bianca. Marahil nagpapaalam na ito. Naluluwas muna ito ng Maynila. Nagmamadali siyang lumakad papasok sa kusina. Binuksan niya isa-isa ang mga drawer doon at may hinahanap. Ano bang hinahanap mo? Tanong ni Manang Alma habang nagpupunas ng mga plato sa lababo. Sinulyapan lang niya ito at tinuloy ang ginagawa. Napangiti siya na makitang hinahanap. Mabilis niyang dinampot ang screwdriver at nagmamadaling lumabas ng komedor. Paglabas niya ng bahay, kaagad siyang lumapit sa Honda Civic ni Bianca na nakatabi sa Ferrari niya. Nilingon niya ang paligid nang mapansing walang tao sa paligid. Mabilis siya lumapit sa gulong ng kotse ni Bianca at binutas iyon. Napangiti siya nang sumingaw iyon at sinunod ang isa pang gulong. Hindi na niya hayaan na makawala si Bianca sa paningin niya. Ngayong nakabalik na ito, kailangan makaganti muna siya bago ito tuluyang bumalik sa Maynila. Pangiti-ngiti pa siya habang nakatingin sa kotse ni Bianca at lumapit na sa sariling kotse. Narinig niyang bumukas ang malaking pintuan ng bahay. Nakita niya lumabas si Bianca. Nagkatinginan pa sila nito pero kaagad din itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Nagtuloy ito sa kotse nito. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ito. Napakasimple lang ng suot nito. Black sandal check shirt, ripped jeans and white cuts, and her hair in a messy bun, but still she looks amazing. You're leaving, sabi niya. Matalim na tingin na ipinukol nito sa kanya. No doubt dahil iyon sa nangyari kagabi. For your happiness, Mr. Gomez, I am leaving. Taskili na sagot nito at mabilis na sumakay sa kotse nito. Pinabayaan niya na lang dahil alam naman niyang hindi naman aabot na sa gate ang kotse nito. Sumandal siya sa sariling kotse at hinintay na makasulong ang kotse nito. Bago pa ito nagpaharurot ng kotse, muli pa siya nitong sinulyapan. He smirked and opened his Ferrari's door. Bago pa niya mapaandar ang kotse, nakita na niyang huminto ang kotse ni Bianca sa di kalayuan. Napangiti siya at inatras ang kotse at mabagal na pinaandar palapit sa kotse nito. Pinipipan niya ito dahil hindi siya makadaan. Bumaba ito ng kotse at mabilis na niyuko ang mga gulong. Nagkabit-balikat ito at nilagay ang mga kamay sa bewang at sinulyapan ang kotse niya. Ngumiti siya at mabilis na bumaba ng kotse. What happened? He asked innocently and smirked. Flat. Taskili na sagot nito. That's bad. Sagot niya at nilaro ang susi ng kotse sa daliri. This is shit. Inis na sabi nito at binuksan ang pinto ng kotse. Mabilis siyang lumapit dito. I can give you a ride. Sabi niya at mabilis itong lumingon sa kanya. What? I can give you a ride. Ulit niya. No way.
Mabilis na sagot nito at kinuha ang cellphone sa bag. Mabilis na gumana ang isip niya dahil baka magpasundo ito sa isa sa mga lovers nito at hindi niya maaatim na makatungtong ang mga ito sa loob ng solar niya. Inagaw niya ang cellphone nito at hinila ang bag sa kotse at mabilis niya itong hinila sa kamay. Hey, what are you doing? Nito, ihatid kita sa Maynila. Sagot niya at mabilis na inagaw dito ang susi ng kotse nito at inihagi sa driver ng lola niya na nagpupunas ng kotse. Jericho, ayoko! Magpapasundo na lang ako! Sakay! Matigas na utos niya at nang hindi ito natinag ay wala siyang nagawa kaya tinulak niya itong pasakay sa passenger seat. Jericho! Tali nito. Mabilis niyang isanra ang pinto at umikot pasakay sa driver's seat. Hindi mo ako kailangang ihatid! Protesta nito. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko kung ano talaga ang buhay mo sa Maynila? Tanong niya at sinulyapan ito at mabilis na pinaharurot ang kotseng palabas. Wala akong dapat na ikatakot. Marangal ang trabaho ko. Ismid na sagot nito. We'll see. Sagot niya habang sa kalsada nakatingin. Ayokong isipin na may kinalaman ka sa nangyari sa gulong ko. Sabi nito. Sinulyapan lang niya ito pero hindi kumibo. Buong biyahe lang silang tahimik nito. Sa tuwing susulyapan niya ito'y nakatingin ito sa bintana at tila ba ang lalim ng iniisip nito. Tila ba ang dami nitong problema. Gusto man niya itong tanungin pero alam niyang hindi ito sasagot ng maayos sa kanya. This is where you live? Tanong niya habang papasok sila sa parking lot ng mataas na building. Isa yung condominium na tama lang ang laki. Hindi mo murahin, hindi rin naman class. Nagtaka siya dahil hindi ba dapat ang isang tulad nito ay sa mga kilalang kondo nakatira o di kaya naman ay may sariling bahay sa Alabang o kung saan pa man ng mga sikat na subdivision? Yeah. Sagot nito at nauna na sa paglabas ng kotse. Mabilis niyang pinatay ang makina at sumunod dito pababa at sumunod sa may elevator. What are you doing? Kunot ang tanong nito na makita siya nitong nakasunod. Following you. Ay, hatid mo na ako. You can go now. You don't have a car. Paano ka pupunta sa location niyo? Natext ko na si Paolo. He's coming. Sagot niya at pumasok sa loob ng elevator. Sumunod siya dito. Paolo? Your lover? Tanong niya pero hindi ito sumagot. Pinaikot lang nito ang mga mata. Nanatili lang silang tahimik hanggang sa makarating sa floor nito. Iginala niya ang paligid nang makapasok sa loob ng unit nito. Nagtaka siya dahil napakasimple lang ng unit nito. Walang masyadong mamahaling kagamitan maliban sa sofa, maliit na flat screen TV at katamtaman laki ng tukador. Hindi ganitong unit ang inaasahan niyang makita sa isang Bianca Suarez, the supermodel. Alam niyang malaki ang kinikita nito at nagtataka siya kung bakit napakasimple lang ng unit nito. Isama pa na isang Honda Civic lang ang kotse nito. Sa pagkakaalam niya, wala naman ito mga kamag-anak na maaaring tulungan pa dahil sila lang ang itinuturing nitong pamilya. Ang mga Gomez lang ang pamilya nito. Hinaantok ako. Nakasimangot na sabi nito at naglakad ng pamuta sa isang pinto ng unit nito. Bumuntong hininga siya at sinuri ang buong paligid. Wala talaga siyang makitang bagay sa loob ng unit nito na nagsasabing masagana ang buhay nito. Lumapit siya sa mga larawan sa tukador. Isa-isa niyang dinampot ang mga iyon. Mga larawan nito nakasama ang mga kaibigan nito. Marahil mga modelo din. Nakangiti ito at tila ba napakasaya nito. Napangiti siya at muling dinampot ang isang larawan nito nang nakasuot ng puting toga. Marahil ito ang high school graduation nito. Nalungkot siyang bigla dahil kung hindi ito malis noon siguradong magkasama silang magsa-celebrate ng graduation nito. Amon mo way Pao. Pakasabi sa kanya, relax, darating ako. Narinig niyang sabi ni Bianca habang palabas ito ng silid. Bit-bit ang ilang mga gamit at damit habang may kausap sa telepono. Ibinalik niya sa tukador ang picture frame at lumapit dito para tulungan sa mga bit-bit nito. Bye, and thank you so much, Paolo. Malambing pang paalam nito sa kausap. Nagtaas siya ng kilay. Who's that? Tanong niya. Si Paolo. Kanina pa daw ako hinihintay ni Mr. Yao. Nakasimangot na sagot nito. Tumangutang-ulang siya at tinulungan ito sa mga bitbit nito. No PA? Wala akong ipambabayad sa PA. Sagot nito. How come? You are Bianca Suarez, the supermodel. Hindi lahat ng modelo malaki ang kinikita. Then bakit ka nagtsatsaga sa ganitong trabaho? Tanong niya at sumunod dito sa paglabas ng unit. I need money at kung magkano kinikita ko, sapat na iyon para mabuhay ako. Living like this? Kunot noong tanong niya at iginala ang mga mata sa paligid. What's wrong with this? Tanong nito habang pababa sila ng hagdan. This is not what I expected.
Sagot niya dahil yun ang totoo. Sa tutuusin nga, ang condo building na ito ay walang sinabi sa Gomez Condo na siya mismo ang nagpapatakbo. This is my reality. Sagot ito at lumabas na ng elevator. Total, mukhang nag-enjoy ka naman sa nakikita mong totoong buhay ko. Baka pwede mo kong samahan sa location namin ngayon. Para na rin makita mo kung anong trabaho ko. At makita mong hindi rin ito tulad ng iniisip mo. Sabi nito habang palapit sa kotse niya. Tumango lang siya at isinakay na sa likod ng kotse ang mga damit na gagamitin nito. Sorry, Paolo. Sabi niya na makapasok na sila sa building ni Mr. Yao. Doon gaganapin ang photoshoot nila ni Paolo. Isinama na niya si Jericho dahil wala siyang kotseng gagamitin. Ayaw niya mag-taxi. Natatakot siyang mag-isa sa taxi. Hindi nakaligtas si Jericho sa mga mata ng mga tao roon. Nagbubulungan pa nga ang mga ito na tila ba wala sila ni Jericho doon. Sinulya pa niya ang binata at masasabi niyang napaka-attractive nitong tingnan sa suot nitong denim, long sleeve na nakaroll hanggang sa siko, maong pants at brown boots. Hindi na siya magtataka kung pagtitinginan ng mga ito si Jericho dahil mas may dating pa si Jericho kumpara sa mga backup model na makakasama nila ni Paolo sa shoot. This is your world, ha? Walang itimbulong nito habang ginagala ang mga mata sa buong silid. Halos walang damit ang mga karamihan sa mga modelong lalaki at ang ilang babae na may naka-andis lang. Yeah, naked world. Matabang nasabi nito at sinulyapan siya. Ewan niya kung nagkakamali lang ba siya pero tila siya may nakitang lungkot sa mga mata nito. Alam niyang hindi nito gusto ang trabaho niya dahil iniisip nitong nagbibilad siya ng katawan para kumita. May point naman ito pero hindi ito ganoong karumi tulad ng iniisip nito. Bianca! Tawag sa kanya at nalingunin niya ang tumawag, nakita niya si Paolo. Wala rin damit ito at tanging ripped jeans lang ang suot nito. Si Paolo lang ang pinaka-in-demand na modelong lalaki ngayon. Well, kitang-kita naman niyang ebidensya. Paolo! Nakangiting tawag niya at sinalubong niya ng yakap ito. Kanino ko pa pinakakalma si Mr. Yao? Sabi nito at kumalas ng yakap sa kanya. Nalipat ang mata nito kay Jericho na nakatayo sa may tagiliran niya. Wala ekspresyon ng mukha nito at masamang tingin ay pinupukol nito kay Paolo. Napansin niyo ni Paolo kaya umatas ito ng 2 hakbang palayo sa kanya. Paolo, this is Jericho. Jericho, Paolo. Pakilala niyo sa dalawa. Pare. Sabi ni Paolo at iniaabot ang kamay para makipagkamay kay Jericho. Pero ni hindi malang sinulya pa ni Jericho ang kamay ni Paolo. Nanatili lang matigas na mukha ni Jericho na nakatingin kay Paolo. Tumikim si Paolo at binawi ang kamay at pasimpleng napakamot sa batok. Alangan nilang siyang umiti kay Paolo. Siya ang nahihiya sa inasal ni Jericho pero ano nga ba ang aasahan niya kay Jericho? Bianca! Finally you're here! Malakas na boss ni Mr. Yao. Sinulya pa niya si Jericho na nalipat kay Mr. Yao ang atensyon. Napakunot na upa ito nang makita ang matandang inchik na negosyante habang palapit sa kinatatayuan nila. May katabaan si Mr. Yao at mabibilang mo na ang buhok nito sa ulo. Nakasuot ito ng business suit at kung tititigan mo ito ng maigi, masasabi mong tila may pagkamanyak ang matandang inchik. Sa totoo lang ay ayaw niyang tanggapin ang project na ito dahil marami na siyang narinig sa mga kaibigang model na may pagkamanyakis nga ang matanda. Pero dahil kasama naman niya si Paolo, hindi na siya natakot. Isa pa malaki ang offer nito. Doble kumpara sa ibang kumpanyang kumukuha sa kanya at kailangan niya ang malaking pera ngayon. Dahil matatapos na siya sa pag-aaral at mababayaran na niya si Maristel sa ibinigay nitong pera ng palayasin siya nito sa mansyon. Bianca! Tawag ni Mr. Yao at umakbay pa sa kanya. Napansin niya ang paghugot ng hininga ni Jericho. Nilingon niya ito at tila hindi maipinta ang mukha nito. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Sabi ni Mr. Yao habang naglalakad silang palapit sa iba pang mga modelo. Na-traffic lang po. Sagot niya at nakaramdam ng takot dahil panay pisil na matanda sa balikat niya. Pero alam niyang hindi siya magagawa ng masama nito sa harap ng maraming tao. Isama pa na nandito si Jericho. Nilangon niya si Jericho at nakita niya ang galit sa mukha nito habang nakakuyom ang mga kamay. Sige na, magbihis ka na. Sabi ng matanda at tinawag ang isang babae at iniabot sa kanya ang bikining isusuot. Napalunok siya na makitang masyadong revealing ang sa kanya kumpara sa mga ibang modelo na nandoon. I have my own clothes. Sabi niya at ibinalik sa babae ang bikini. But I want you to wear that. Nakangising sagot ni Mr. Yao. What? Bianca, nagbabayad ako sa'yo. Kung ano ipasusuot ko, yun ang isusuot mo. Sagot nito, tinawakan siya sa muka. Iniuwas niya ang muka rito pero muli nitong hinawakan ang muka. Binabayaran kita dito para gawin lahat ng gusto ko. Dagdag pa nito at inilapit pa ang muka sa muka niya at iniiwas niya ang muka dito. Naamoy niya ang masangsang na amoy ng hininga nito.
Kung gusto kitang magubad sa harapan ko, maguhubad ka. Patuloy pa nito. Bago pa siya makasagot dito ay naramdaman niyang biglang may humila sa braso niyang palayo kay Mr. Yao at nakita niya si Jericho. Jericho! Tawag niya dito dahil alam niyang narinig at nakita nito kung paano siya tratuhin ni Mr. Yao. Damn you! Sigaw ni Jericho kay Mr. Yao at malakas na sinuntok ito sa muka. Napatili siya at lalapitan sana si Jericho nang biglang may humila sa kanyang palayo dito. Si Paolo. Paolo, pigilan mo si Jericho! Tili niya at nagkagulo na silang lahat doon. You son of a bitch! Sigaw ni Jericho na umaalingaw-ngaw sa buong silid at isa pang malakas na suntok ang ibinigay nito kay Mr. Yao bago ito napigilan ni Paolo. Walang iya ka! Indademanda kita! Galit na sigaw ni Mr. Yao. Magdemanda ka kung gusto mo. Lalabanan kita, matandang manyakis! Sigaw ni Jericho at mabilis na tinulak si Paolo na nakahawak sa kanya. Jericho, enough! Sigaw niya dahil akala niya isusuntukin nito ulit si Mr. Yao. Nilungan siya nito. Kung nakamamatay lang ang tingin nito, kanina pa siya natumba. Natakot siya at napahawak sa dibdib. Humakbang itong palapit sa kanya at marahas siyang hinila nito sa kamay. Jericho! Tili niya at pilit na binabawi ang braso dito pero hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Bitiwan mo ako! Protesta niya pero tila bingi na ito at hindi siya naririnig. Sinulyapan niya ang mga tao roon. Lahat nakamata sa kanila. Mabuti pa sigurong sumama na lang siya kaysa sa gumawa pa ng gulo sa Jericho. Mabilis niyang hinila ang bag sa mesa sa kanya, kukunin ng ilang gamit at pwede naman niyang tawagan si Paolo at ito na ang magdala ng mga naiwan niyang gamit. Let go! Bulong niya dahil mahigpit pa rin ang hawak nito sa kanya. Tinapunan lang niya ito ng masamang tingin at halos kalad ka rin na siya nito palabas ng building. Umagaw na naman sila ng atensyon ng mga taong nandoon. Hindi na siya magtataka kung nasa tabloid siya bukas. And worst, kasama niya si Jericho na mapa-front page sa tabloid. Napakagatlabi siya. Alam niyang hindi pwedeng madikit ang pangalan ni Jericho sa kanya. Hindi pwedeng madawit ito sa anumang gusot na meron siya dito sa Maynila. Pag nagkataon magtataka ang mga taga San Miguel at pagdududahan ang totoong relasyon nila ni Jericho. At yun ang iniiwasan niyang mangyari. Tahimik ang buhay nito at malinis ang pangalan nito at madudungisan iyon ng dahil lang sa kanya. Lalo magagalit sa kanya si Maristel pag nakaladkad sa skandalo ang pangalan ni Jericho. Mahalungkat ang naging buhay niya sa San Miguel at buong Gomez ang madadala niya sa malalaking kahihiyan. Hindi mo dapat na ginawa iyon kay Mr. Yao. Sita niya kay Jericho habang tinatahak na nila ang kalsadang pabalik ng kondo niya. What do you want me to do? Just watch? Well, he obviously harassing you. Galit na anito. Hindi mo na lang sana pinansin. Nakayukong sagot niya. What? Ganun lang? Okay lang sa'yo ang maharas ng matandang iyon? Hindi sa ganoon. Alam ko namang hindi niya ako babastusin sa harap ng marami. Are you blind? Hindi mo ba nakita kung paano kanya tingnan? Hindi mo ba nakita kung paano kanyang hawakan? And of course, the outfits. Hindi mo ba nakita na literal na pambabastos iyon? O sadyang manhid ka na sa mga ganong bagay? Hindi mo ako naiintindihan. Tanging sagot niya dahil alam niya lahat ng ginawa ni Mr. Yao at alam niyang binabastos na siya nito kanina pero kailangan niya ng pera. Anong hindi ko naiintindihan doon? I need money, Jericho. At dahil sa nangyari siguradong hindi na ako kukunin ni Mr. Yao. Ipo-pull out na niya ang kontrata ko at malaking halaga mawawala sa akin. Pera? Yan lang ba ang mahalaga sa'yo, ha? Bianca? Galit na tanong ni Jericho dito nang makapasok na sila sa unit nito. Nais niyang patayin sa suntok ang matandang manyakis na iyon kanina sa ginawa nito lantarang pambabastos kay Bianca. At pagkatapos ng ginawa niya para ipagtanggol ito pa ang galit dahil iniisip nito ang perang mawawala dito. Ganoon na baka babaw ito at pera na lang iniisip at wala nang pakialam sa sarili? Wala na itong pakialam kung mabastos man ito o ano paman basta ikikita nito? Hindi ako tulad mo na ipinanganak na nasa iyo lahat. Galit na anito at inihagi sa sofa ang bag. Hindi magiging ganito ang buhay mo kung nanatili ka sa San Miguel. Hindi mo dadanasan ang paghihirap na ito kung hindi ka umalis at iniwan ako. Hindi ko ginusto yun. Sigaw nito at sinalo ng palad ang mukha nito at umiyak na umiyak. Para bang hirap na hirap ito. Nais niya itong lapitan at yakapin pero matinding pagpipigil ang ginawa niya sa sarili na huwag itong lapitan. Hindi ko ginusto umalis at iwan ka. Subsob ang mukha sa palad na sabi nito. Hindi ko ginusto yun. Bakit ka umalis? Sigaw niya dahil sa matinding emosyong nararamdaman.
Kailangan kong lumayo dahil hindi nito makuhang ituloy ang sasabihin dahil sa malakas na pag-iyak. Ramdam niya sa hagulhol nito matinding sakit na nararamdaman. Kung masasaktan lang din naman pala ito sa ginawa nitong pag-alis, bakit pa ito umalis at iniwan siya? Why? Mahinang tanong niya at binagsak ang katawan sa kabilang sofa at sinulya pa nito na umiiyak pa rin. Dahil alam kong masisira ang pamilya mo pag nalaman nila ang relasyon natin. Sagot nito at nagtaas na muka. Nagtama ang kanilang mga mata at kitang-kita niya ang mga luha nito. Ayokong nang dahil sa akin masira ang pamilyang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ng magandang buhay. Malaking pang-aahas na nga ang ginawa ko na makapagrelasyon ako sa iyo habang nakatira sa bahay niyo. At bago pa man lumala ang sitwasyon, umalis na lang ako. Umiiyak na paliwanag nito. Sinabi ko naman na ipaglalaban kita, di ba? Pero hindi ko kayang makita na ako ang pipiliin mo kasi sa pamilya mo. Ayokong dumating ang oras na papipiliin ka nila kung ako ba o sila. There's so much to lose, yet so much more to gain. And if you could choose the world around me, the world I choose would all revolve around you, Bianca. He said and stood up. Kung sakali nangyari man iyon noon, si Bianca ang pipiliin niya. Handa niyang iwan ang lahat para kay Bianca. Hindi niya kailangan ang pangalang Gomez kung mawawala naman ang babaeng pinakamamahal niya.